Good morning everyone. For today's video, mag-share ako ng few tips kapag meron kayong dumating na puppy at para ma-check nyo din kung okay ba siya. At kapag ganitong bagong dating, hindi talaga ito tinatanggap sa vet. Mostly sasabihin na magpahinga muna ng 7 days. Na sa ganun makarecover muna yung puppy galing sa stress. Pero bilib ako dito kay Sultan kasi kitang-kita naman sa energy niya na nakarecover na rin siya. Yun nga lang medyo mababa pa rin yung pasterns niya at yun yung ating i-workout ngayon. At para ma-workout natin yun, kailangan natin ng proper diet. Ako talaga trusted ko na ang raw feeding. But then again, remember na hindi lahat ng aso ay kaya mag-adapt sa raw feeding. Kaya ang ginagawa ko, slow ang transition ng diet. Nagkaroon ako ng lessons before kay Datu kasi pinakain ko siya ng mga sawdust. At grabe, hindi naging maganda ang effect sa kanya. Kaya ngayon, ang binibigay ko talaga ay yung quality na lang. At kapag sinabing quality, Animal Haven ang aking binibigay. At meron din silang ino-offer na iba't ibang variants. O yun bang merong iba't ibang formulation? Meron silang pang sensitive yung balat, meron din pang buntis na aso at meron din pang growing puppies. Pero ito si Sultan dahil nga kakarating niya pa lang at iniiwasan ko rin na may stress siya. Kailangan halo muna yung pagkain niya. Dahil sa totoo lang kapag hindi ko hinalo, hindi niya kakainin yung kibble. Ang kakainin niya lang yung raw meat. Partida 2 days ko pa lang to ginagamit sa kanya. Pero iba yung siba niya. Ang bilis niya nga rin maubos yung pagkain niya. Kung meron kayong aso ng ayaw sa kulungan, ito gagawin niyo. Sa kulungan nyo sila papakainin palagi. Para yung kulungan sa kanila hindi nagiging parusa. Kumbaga, nakukuha nila yung kailangan nila o pagkain nila. Good boy. Ito nyo, nag-sit siya. Pagka-sit niya, relax, okay. So, sasara lang din natin to. Kasi lilingon yan pagka sinara ko to. Nung una, tinatry niya to buksan. Pero ngayon, sabi niya, okay lang yan kasi makakawala naman ako pagkatapos ko kumain eh. Kailangan ko to bumi. Na yun yung mga nasa isip ng mga yan. Nare-recognize na yung routine. Yan. Parang teddy bear, no? Yung pasterns niya medyo nakaka-recover na din. Yun talaga pag nag-i-import, bumababa yung pasterns. Especially kapag 20 hours yung biyahe. Pero kagandahan sa kanya yung katawan niya hindi siya pumayat. Yung iba pumapayat pa. Ayan. Tapos ka na agad. Ayan. Good boy. So ayan, nakasit ulit siya. Diba relax lang siya. Maya ulit yan makakawala. After oras ngayon 6 AM eh. So after 10 minutes pwede na yung makawala para dumumi. Yung iba minsan 1 oras. So ito hugasan na natin to agad. Kapag nakikita nyo na ganyan, huwag nyo papakawalan agad kasi nasasanay na pagka nagwawala or nagdedemand sila. Ayan, pag nag-sit pwede na. Diba? Good job. Kasi lalaro agad eh. Tapos ito pa yung natutunan ko, huwag nyo ring hahayaan na makipaglaro siya sa mga adult nyo na aso. Kasi ang mga puppies possible pa na mabalian yan. Especially yung mga 6 months pababa. Ito share ko lang ulit yung pictures ni Datu noon. Kaya huwag kayong mag-e-experiment sa mga import nyo. Kasi kapag nagtipid kayo sa pagkain, most likely magsasuffer sila. Makikita yan sa structure o kaya naman sa balat. For our next video, pag-uusapan natin yung mga dumating na puppies. At sobrang excited ako na i-share ito sa inyo. Dahil first time ko lang din makakita ng ganitong breed. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless.